At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Daniel at Dundi, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nagduda ang reyna ng mga duwende kina Daniel. Baka sila ang sinasabi ng may wagang anak niya. Subalit pinatunayan ni Daniel na totoo ang sinabi niya na wala silang masamang balak sa kanila. Samantala, nagtaka na si Don Anselmo nang nababawasan ang mga tauhan niya. Nagulat ang mga kawal na duwende nang makarinig sila ng pagsabog at doon nakubilos sila Daniel. Kinuha ang kanilang mga armas at sinabihan ang makasama niya na kung maaari ay huwag silang papatay ng mga bagong tauhan ni Don Anselmo, kundi ikulong lang sila para hindi nila magalaw ang mga kayamanan. Nagmakita ulit ni Don Anselmo na nabawasan muli ang mga tauhan. Nagalit na kay Rufino. Puro hindi mo alam. Bakit hindi mo alamin? Wala kang silbi. Buti pa yatang patayin na lang kita. Senyor. Tingnan mong nangyari. Naubos na ang mga tauhan. Hindi mo alam kung anong nangyari sa kanila. Paano natin makukuha ang mga kayamanan sa ilalim kung wala na tayong mga tauhan? Kaya mo bang mag-isa na iahon ang mga ginto, perlas at kung ano-ano pang pwedeng pakinabangan sa ilalim ng bundok na ito? Ha? Hindi po, senyor. Pasensya na po kayo. Talagang nagtataka ako kung bakit hindi sila nakabalik. Pati yung mga driver ng truck, senyor, nawawala rin sila. Halika, magsuot tayo ng gamit ng mga mountain climber at lulusong din tayo at hanapin ang mga tauhan natin. Bilisan mo! Oo po, senyor. Tignan mo, ang ganda pala dito sa ilalim. Ang ganda ng paligid. Kumikislap ang mga diamante at ang ibang palamuti. Ang dami nito, Rufino. Maaangkin kong lahat ang mga ito. Ako na ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Senyor, napakatahimik dito. Tanging tayo lamang ang nandito yata. Ang tanong, bakit wala ang mga inutusan mong pumunta rito? Saan sila nagpunta? Alam ko na ang sasabihin mo, Rufino. Di mo alam na naman. Napakatanga mo pala, Rufino. Kung alam ko lang na ganyan ka, iba na sana ang dinala kong namuno sa mga tauhan. Tignan mong nangyari, pati mga driver nawawala. Paano natin paandarin ang mga truck kung wala ang mga magmamaneho? Sandali lang, Rufino. Bakit po, senyor? Tignan mo. Mga naggagandahang babae. Oo nga. Kitang-kita ang mga dibdib nila, senyor. Anak ng teteng, oo. Diyan ka mahilig sa dibdib ng mga babae. Senyor. Ang mabuti pa, magtago tayo. Dapat hindi tayo mapansin ng mga yan para hindi sila mabulabog. At makukuha natin lahat ang mga kayamanan dito. Pero sino ang maghahakot, senyor? Sino pa? Di tayong dalawa. Tanga!
Susana, O Daniel, may sasabihin ka ba sa akin? Susana, hindi ko alam kung magagalit ka sa sasabihin ko sa'yo. Pero kung sakaling mamasamain mo ito, patawarin mo ako. Ano ba yung sasabihin mo? Sige, pangako. Hindi ako magagalit. Kung kasi sa ilang araw na pananatili ko rito parang masayang-masaya ako kapag nakikita kita. Ha? Daniel? Oo, Susana. Siguro, umiibig din kayong mga duwende. Oo naman, syempre. Kaya lang, kung umibig kaming mga duwende, dapat sa isang lalaki lang. Hindi kami pwedeng umibig pa sa iba. Ganun ba? Oo, Daniel. Kaya bago kami umibig, pinag-iisipan pa namin ng ilang beses. Dahil habang buhay na naming iibigin ang sino mang mapipili naming mangingibig sa amin. Kasi, Susana, umiibig ako sa'yo. Ha? Daniel? Rufino, tignan mo. Ang mga duwending babae, kaakit-akit ang itsura nila. Oo, senyor. Ang gaganda nila. Pwede tayong manguha ng isa at pagtanggal ng init ng katawan, senyor. Tarantado. Aray ko, Diyan senyor. ka mabilis. Pero sa trabaho ang kupad-kupad mo. Pati utak mo napakapurol pala. Ang mabuti ba? Makiramdam kang mabuti. Baka nandito ang mga tauhan natin. Senyor, parang may tao sa kabila ng pader na ito. Ha? Pakinggan niyong mabuti. Oo nga. May mga butas na maliliit. Silipin mo. Tignan mo kung tao at hindi alagnan. Sandali lang, senyor. At sisilipin ko. Senyor! Oh, anong nakita mo, Rufino? Senyor, may nakita nga ako. Mga tao. Ha? Sigurado bang mga tao yan? Hindi mga duwending parang tao? Hindi, senyor. Ang kasuotan nila, katulad ng kasuotan natin. Mga lalaki sila, senyor. Ha? Silipin mo ko Tignan mo kung sino ang mga yan. Baka ang mga tauhan natin sila at binihag sila. Ay, sige. Sisilipin ko ulit, senyor. Senyor, Senyor Anselmo. Oh, sino ang mga yan, Rufino? Sino sila? Mga tauhan ninyo na kasama natin. Ano? Kung ganon, kailangang magpakawalan natin sila para may kasama tayong maghahagot ng mga kayamanan dito. Napakaliwanag na nagagaling sa mga palamuti, Susana. Ang ilaw nila ang nagpapaliwanag sa paligid ng kinaroroonan natin. Oo, Daniel. Tuwing maliwanag ang mga yan, dito ako pumupunta at naaaliw ako sa mga nakikita kong kumikislap. Buhay na buhay ang mga palamuti sa paligid.
Susana, Daniel, hinawakan mo ang kamay ko? Susana, mahal kita. Daniel, hindi pa ako handa. At baka hindi pumayag ang inang Reyna, Ira. Makikiusap ako. At kung ituturing niyang kapangasan ang gagawin kong ito, handa akong tumanggap ng anumang parusa na ipapataw nila sa akin. Daniel, sabi ng inang Reyna, ang mga tao daw, hindi kontento ang iba sa iisang kapareha. Totoo yan, Susana, pero pangako sa'yo, ikaw lang ang mamahalin ko at wala nang iba. Daniel, sige, ipagkakatiwala ko sa iyo ang puso ko. Pero, huwag muna nating sasabihin ito kay Inang Reyna, ha? Daniel! Daniel! Bakit bala? Anong nangyari? May nakita kaming dalawang tao na nakapasok dito at nagtangkang pakawalan ng mga bihag. Rufino, nakita tayo. Ay, oo, senyor. Pero parang hindi duwendeng mga yon. Parang mga tao din sila, senyor. Oh, teka. Wala ka bang nakilala sa kanila? Wala, senyor. Medyo malayo sila. Kaya hindi ko sila namukhaan. Hindi kaya mga dating tauhan ko ang mga yon? Ha? Pero bakit nila tayo hinahadlangan, senyor? Baka gusto nilang masolo ang kayamanan na nandito. Oo nga pala. Baka ganun na nga, senyor. Ikaw kasi, hindi mo ginagamit yung utak mo. Gamitin mo naman kikilos ng sa- masama. Wala. Hindi, Teka. masasaktan kayo. Sino ka? Daniel, ikaw? Buhay ka? Oo, senyor. Alam ko na babalik ka rito. At ipagpapatuloy ang hangarin mong maangkin ang mga kayamanan dito. Pero binabalaan kita, senyor. Huwag na huwag mong gagalawin ang mga kayamanan dito. At anumang palamuting nandito. Sapagkat hindi sa'yo ang mga ito. At gusto mong ikaw ang umangkin, ganun ba? Hindi. Nagkakamali ka, senyor. Sino mang tao na nandito, hindi nila pwedeng angkinin ang mga ito. Sapagkat pagmamayari ito ng mga duwende na nakatira dito. Ganun ba? Hindi ako naniniwala sa iyo. Traidor ka talaga. Malaking malaki na ang kasalanan mo sa akin. Hayop ka. Traidor ka. Wala akong kasalanan sa iyo, senyor. Ikaw ang may kasalanan sa amin. Pinabayaan mo kami. Akala mo siguro namatay na kaming lahat. Pero nagkakamali ka. Iniligtas kami ng mga duwende dito. Mga mababait sila. Kaya huwag mo nang ituloy yung plano mo. Kung hindi, mapapahamak ka lamang. At baka dito ka na mailibing, senyor. Oh, Daniel! Senyor, paano tayo makakalabas dito?
Oo, senyor. Matibay ang ginawa nilang Matibay ang batong ginawa kulungan natin. nilang batong kulungan natin, senyor. Granite yata ito. Pilitin nating magkalabas dito at patayin ang sinumang haharang sa plano natin. At kung magtatagumpay tayo, pare-pareho tayong yayaman. Makikinabang kayo. Kukunin nating lahat ang kayamanan dito. Yung mga driver ng sasakyan natin, nasaan sila? Kasama niyo ba ang nabihag? Hindi po, senyor. Hindi po, senyor. Hindi namin kasama rito eh. Hindi po. Kung walang taga-maneho, paano tayo? Walang eksperto sa pagmamaneho sa kabundukan. Paano tayo makakalis? May kasama tayo, eksperto rin sa pagmamaneho ng truck, senyor. Oo, senyor. Pasubok na lang natin sa kanya. Kung ganon, siya na ang bahala sa pagmamaneho ng isang truck. Paano yung iba? Sige, hanapin yung ibang driver. Tulungan niya akong mag-isip kung paano tayo makakatakas dito. Sige. Sandali lang. Ha? Tama. May naisip na ako. Kailangang makapagsunog tayo ng mga insenso. Dahil hihina ang mga duwende kapag nakaamoy sila ng usok ng insenso. Rufino! Ano po yun, senyor Anselmo? Magsunog ka ng insenso. Ngayon din. Wala tayong insenso, senyor. Tanga! Sasabihin ko ba sa iyong magsunog ka kung wala? Ho? Ito. Nandito sa bag ko. Dahil nagdala ako. Natatandaan ko kasi ang sinabi ng lola ko noon na ang usok ng insenso ay nagpapataboy sa lahat ng ibang nilalang. Hihina sila kung malalanghap nila ito. Sige, sunugin mo! Susana, anong nangyayari sa mga kawan natin? Ha? Ina, may napakakapal na usok. Yun ang nalalanghap nila kaya humihina sila. Saan nanggaling ang usok na yan? Nalanghap ko na rin. Ako rin, Ina. Nahihirapan na rin akong huminga. Daniel, tulungan mo kami. Tulungan niyo kami. Tulong. Nahihilo ako. Ina! Tulungan niyo kami. Tulong. Mga kasama, anong nangyayari? Bakit parang may makapal na usok? Saan nanggagaling yan? Oo nga. Saan kayo nanggagaling yan? Galingan sa bulkan na. Baka galing sa bulkan yan. Daniel, tulungan mo kami. Si Susana. Mga kasama, dito lang kayo. Bantayan niyo ang mga bihag. Pupuntahan ko lang si Susana. Sige. Tara. Susana! Susana! Anong nangyayari sa'yo? Daniel, nahihirapan kaming huminga dahil sa busok na nalalanghap namin. Pagmahal na Lena. Nasaan siya? Nandun siya sa silid. Mahina na siya. Kailangan mahanap ko kung saan nanggagaling mga usok na yan. Mabuti pa. Pumunta kayo sa tubig para hindi ninyo malanghap ang usok. Sige na, Susana. Makawal! Na duwende! Pumunta kayo sa tubig para hindi ninyo gaanong malanghap ang usok ng isiso. Bilisan ninyo!
Sige, bilisan nyo ang mag-ipon ng mga palabuti, mga diamante. Ang iba sa inyo, aakyat na si Babaw. Maglaglag kayo ng kable. At mga lalagyan natin para mahakot na natin ang mga naipon nating kayamanan dito. Nagtagumpay tayo. Ang dami ito, senyor. Oo, Daming kayamanan ito. kulang pa yan. Itong batong ito. Tatalian natin ang kable para maiangat natin ng buo. Kukuha ko Sige ng na, kumilos na kayo babae. kagad. Habang nanghihina pa ang mga duwende, baka gamitin ang kapangyarihan nila sa atin. Opo, senyor. Sige na. At isasama ko na rin yung isang napakagandang duwende. Alin doon, mahal na... Oo nga, senyor. Senyor. Alin doon, Yung senyor? pinakamaganda, Ha? anak ng reyna nila. Sige, sige. Itigil yan! Senyor! Senyor! Si Daniel! Si Daniel! Mahahadlangan pa kaya ni Daniel si Don Anselmo sa plano nila? Magilim naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Daniel at Duwende, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.